So galing ako ng Taiwan last month para sa Computex 2025 at ito yung mga laptops at saka gadgets na para sa akin dapat nyo abangan ngayong taon or even until next year. Tara, listen natin to. Hello, si Alvin, ang inyong tech guy at galing ako sa Computex 2025. Yung theme nila this year is AI Next para malaman kung ano ba yung mga next applications natin for AI. Lalo na last year lahat nag-implement ng AI sa mga products na nilaunch nila. Annually ginaganap ang Computex sa Taiwan. Dito usually nagla-launch yung mga well-known brands ng kanilang mga product o kaya dito mismo nagpapakalala yung mga brands. Usually mga PC components yung involved sa Computex. So if in case gusto nyo magnegosyo, magdadala kayo ng brand, dadalhin nyo dito sa Pilipinas o kaya gusto nyo malaman yung mga latest gadgets and technology, definitely go to Computex. Next year, magaganap around June 2 to 6. Ilalagay ko dito sa baba kung ano yung specific dates nila. At yung more info niya, lalagay na lang ako ng link below kung gusto nyo mag-register at gusto nyo sumali for next year. For now, syempre, simulan natin dun sa mga laptops na para sa akin dapat nyong abangan. Doon muna tayo sa isa sa mga pinakakilalang brand. Ito ay ang Asus. With Asus, this year, di sila masyadong nag-launch ng mga redesign. Mostly yung mga improvements, mga internal upgrades kasi last year sobrang dami naman nilang ni-launch na bago. Nakita ko dito sa ROG booth nila, yung ROG Zephyrus laptops nila. Ito yung mga mas bagong version nitong hawak ko ngayon. Ngayon naka RTX 50 series na GPU na. With the Asus TUF Gaming laptops naman, last year kakalabas lang ng redesign nila ng TUF Gaming. This year, yung A series at saka F series nila pareho na ng magiging design and meron silang mas malaking model na available. With their productivity laptops naman, yung pinaka napansin ko yung Asus ZenBook series nila. Last year din yung redesign nito. This year mas bago yung mga colors niya. Ceraluminum pa rin yung ginagamit nito. Tapos mas organic lang yung mga texture at yung mga colors. Pero yun, mas marami lang tayong option para sa Asus. So with Asus, more on internal upgrades talaga. Mas marami tayong mga color options. Mas marami tayong mga size options na magpapipilian sa mga laptops na binibenta nila. Next naman sa listahan natin is yung Acer. And with Acer this year, madami sila actually ni-launch na bagong laptop. Una, yung Acer Nitro series nila, alam ko mas bago yung design nito compared to last year. Mas sleek lang, mas minimalist, and same with their Asus Predator laptops. Yung kanilang Predator Triton series, mas lalo ng minimalist to. Before kasi sobrang bulky lang at sobrang laki lang ng Triton series nila. This year, very minimalist talaga, very sleek, manipis lang, and wala masyado yung parang mga eye-catching designs na nakikita natin from gaming laptops. Aside dun sa kanyang umiilaw na logo sa cover. Ganon din yung ginawa nila for the Acer Predator Helios, tapos both these laptops gumagamit na ng RTX 50 series na mga GPU. For their productivity laptops naman, binago din nila yung kanilang mga lineup, mas bago yung mga design, especially yung Acer Swift series. Yung pinaka-highlight nila dito is yung Acer Swift Go. Bago yung buong chassis na kanilang mga laptop, gumagamit to ng mga OLED screens, and of course, yung kanilang mga specs din mas malakas compared to last year. Syempre, so far lahat ng mga laptop na discuss natin, actually parang ito na nga yung standard talaga nila. Meron mga co-pilot yan and lahat may mga kanya-kanyang AI features. Especially doon sa mga high-end models na gumagamit na ng mga CPU na merong kasamang NPU. Ngayon, commercial naman tayo doon sa ibang mga gadgets na nakita ko. Yung iba dito ay yung tumulong para makapunta ako sa trip na to. Unahin muna natin doon sa mga PC components, doon tayo sa PNY. Actually, kilala naman siya dito sa Pilipinas. Mostly nagpo-provide sila ng mga memory components, sa mga hard drive, SSD, RAM. Yan yung mga mapagpipilian natin. And if ever into PC building kayo or gusto nyo palang pasukin ang PC building, check out nyo yung PNY kasi alam ko sila yung nag-offer ng mga mas affordable options dito sa Pilipinas. Yung isa pa na napuntahan ko is yung sa Kingston na, antaray lang ng sa Kingston kasi may sarili pa silang floor na nirentahan sa isang hotel para talaga ipakita yung mga device nila. Although this year, mas nag-focus yung Kingston sa mga applications ng kanilang mga products na hindi lang sila consumer-based na company. Pinakita nila na ginagamit yung product nila for rockets, ginagamit yung laptop nila. Maganda yung laptop nila for servers, for businesses na mas more on tech talaga. Yung mga components nila na hindi lang talaga mga pang personal PC as in pang mga servers talaga ng mga kumpanya. Pero aside dyan, para naman sa kanila mga mas consumer-based products, syempre nag-launch sila ng mga mas malalakas na RAM at saka SSD. Pero yung pinaka-news sa akin instead na Kingston yung logo na ginagamit nila sa kanilang mga consumer products, ngayon gagamitin na talaga nila yung icon ng Kingston, which is yung parang face ng tao. So expect nyo lang yung mga mas bagong Kingston products na mabibili nyo, hindi na yung Kingston na word mismo yung makikita nyo, more on yung logo or yung icon na talaga nila. Ngayon, balik naman tayo sa usapang laptop. Dito naman tayo sa Gigabyte. So ito, another
other hotel na pinuntahan ko. Ang galing lang talaga ng Compitex, so share ko lang. Kasi as in, hindi lang siya yung Tinex, yung parang World Trade Center dito sa Pilipinas. As in, parang siyang World Trade Center plus SMX, tapos yung ganun, mga ilang floors ng ganun yung mapupuntahan nyo. And aside pa dyan, yung ibang mga brands, meron silang mga hotel na nire-rent para dun sila mag-launch or may sarili pa silang area talaga. And ganun yung ginawa ng Gigabyte. So kung nakikita nyo yung Gigabyte, para ako nasa event center ng isang hotel. And then dito nila pinakita yung kanila mga panibagong laptop. So compared to last year, madami din mga bagong laptop ang Gigabyte. So yung alam ko na na-launch na dito sa Pilipinas ay yung mga bagong Gigabyte Aero laptops. So hanapin nyo sila kasi latest na yung mga GPU nila. Bagong design nito compared to last year. So again, mapapansin natin sa mga laptops ngayon, more on pagiging sleek talaga yung habol nila. Mas compact or mas portable na form factor. And ayun, same goes with their other laptops. Yung Gigabyte Aorus Master naman, yung parang mas high-end gaming laptop nila na basically lahat talaga ng mga matataas na specs na hanapin mo sa isang laptop, dito mo makikita. And ito yung pangtapat nila for the likes of ROG Zephyrus o kaya Acer Predator Triton. And if ever naman nahabol nyo yung parang mas affordable na gaming laptop, alam ko ito yung Gigabyte Gaming A16 at saka A18. So unlike yung Gigabyte Aero X series nila na more on for productivity, ito naman yung parang pang gaming laptop nila na entry level. So ito, hindi nyo naman ma-expect yung mga pinakamatataas na specs dito, pero at least mas affordable siya compared to the Aorus Master. Ngayon, medyo tuloy-tuloy yung video natin. Commercial muna tayo. Syempre, kung hindi pa kayo na-subscribe dito sa channel, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below, tapos hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Tapos kung makatulong sa inyo tong video na to, lalo na kung nagla-laptop hunting kayo o kaya nagbabrand hunt kayo ng ano yung magaganda for PC components, i-like at i-share nyo naman tong video. So ayun, nakakatawa nga na experience yung Computex talaga kasi ma-expose ka sa maraming brands, malalaman mo, ang dami mo palang hindi pa nakikita, hindi pa nalalaman. So for me, learning experience din yung Computex kasi ang dami kong nakita mga panibagong technology from robotics to PC components, mga practical applications sa mga technology. So ang galing lang talaga. Anyway, balik tayo dun sa other brands pa na nakatrabaho ko for Computex. Yung isa naman dito na very excited ako is yung BuyWin. So BuyWin is another brand that deals with yung mga memory or yung mga storage natin. Ito yung mga SSD, hard drive, RAM. And kung hindi nyo pa narinig yung BuyWin, apparently matagal na talaga sila nag-exist pero ngayon lang sila naging available sa consumers. Meaning, yung madalas talaga na mga kinikita nila ay yung mga brands. So sila yung nagbibigay ng mga SSD at RAM sa mga kilalang brands na may kita natin sa mga laptop. Pero, bawal sabihin kasi strictly confidential daw to. Pero, kilalang kilala talaga yung mga brands. So, very tried and tested talaga as a brand yung BuyWin. And super excited ako na makapasok siya dito sa Pilipinas. So, anyway, some of their products, meron silang SSD na mukhang lipstick lang para hindi siya sobrang laki sa bags natin. Tapos, hindi siya yung sobrang takaw mata talaga. So, kung gusto nyong hindi nakawin tingnan yung inyong device, magandang disguise to as a lipstick. Meron din silang parang MagSafe or magnetic na SSD. So, very ideal for content creators kung gusto nyo mas tumaas yung memory capacity, lalo na kapag nag-shoot kayo ng mga videos using your phone, definitely maganda to kasi very compact lang siya. Nagpo-provide din sila ng SSD na sobrang bilis talaga. Alam ko isa to sa pinakamabilis na pwede nyo makuha sa market ngayon. And at the same time, meron din silang USB na naka-disguise as earphones. Nasing laki lang ng AirPods case. Basically, yung habol talaga nila ay makapag-provide sa atin ng mga aesthetic yet functional na memory options para sa atin. So ayun, definitely excited ako sa BuyWin. Pero other brands pa na I've worked with, kung sakaling into PC components naman kayo, definitely i-check out nyo yung Dark Flash. So Dark Flash yung ginagamit ko ngayon. Kung nakikita nyo yung PC case ko dito sa likod, yan, Dark Flash yan. And actually, may mga components pa yan na under Dark Flash. And nakakatuwa lang kasi kung naghahanap kayo ng budget-friendly options, definitely sila yung isa sa may mga pinakamurang PC case. Kung maghanap kayo ng mga nakapackage na, usually yung mga mas mura, Dark Flash yung ginagamit nila. And ako, so far, satisfied ako sa product ng Dark Flash kasi, mura pero aesthetic, pero functional din naman siya. And matindi yung heat dissipation nila. Tapos yung quality ng materials maganda din naman. With Dark Flash ngayon, madami silang mga panibagong PC case. Meron yung mga may anime stickers, meron din silang collaboration with Hello Kitty, so mga mas personalized na PC case, and meron din silang PC case na may kahoy na material, so para lang mas aesthetic and mature tingnan yung inyong PC setup. Actually, kung ma-release yan dito sa Pilipinas, inisip kong palitan yung PC case ko with a new one. Meron din silang mga cooling fans and very affordable to. So ayun nga, yun din yung ginagamit ko dito sa PC case ko, and so far tuwang-tuwa naman ako sa
kanilang mga PC components. Meron din sila mga keyboard, mouse, and if naghahanap nga kayo na mas budget-friendly option for PC components, for PC cases, definitely check out Dark Flash. Doon naman tayo ngayon sa isa pang brand ng laptop na nag-participate sa Computex, and ito ay ang MSI. So super happy din na nakatrabaho ko ang MSI for Computex 2025. And grabe lang, actually deserve naman nila na sila yung medyo pinagkaguluhan this year. Kasi ang dami nilang nilaunch lang talaga na devices. So unahin natin doon sa pinaka-agaw pansin talaga at takaw mata yung kanilang MSI Artisan Collection. Specifically yung Ukiyo-e Edition. So if familiar kayo with Japanese designs, yun yung nakikita nyo ngayon with these laptops. Tapos gumagamit pa siya ng lacquering finish. So random na random nyo talaga yung pagkakaroon niya ng Japanese touch doon sa kanyang laptop. From the cover and yung keys, gumagamit ito ng lacquering finish. And even yung kanyang mga accessories, yung packaging niya ay gumagamit ng similar design. At ito nga so far parang concept laptop pa lang, konti lang yung magagawa nila dito. Kasi ayun nga, kung paano ginawa mismo yung art style na lacquering finish, ganun din ginawa yung parts nung laptop. Ito somehow kapag nag-workout, gagawin nila with other laptops na kung ano yung mga known art style, kung paano yung finish nun, i-apply din nila dun sa laptop. So definitely a great product na hindi lang showcasing yung performance ng device, kung hindi yung aesthetic or yung parang overall finish din nito. Pero aside pa dyan, ang dami pa nilang laptop na nirelease. Meron pa sila yung MSI Fluid series na concept pa lang so far. Gagamitin na ito yung mga pinakabagong Intel processors na ila-launch pa lang din. And ito nga, parang mas minimalist sila. Even yung logo niya, hindi na yung typical MSI logo na nakikita natin. So if ever gusto nyo yung mas professional looking ng MSI laptop, definitely abangan nyo talaga to kasi hopefully ma-launch talaga siya soon. Yung isa pa laptop na finisher nila is yung MSI Venture Pro. Ito, alam ko kaka-release lang nito this year. So if ever na naghahanap kayo ng productivity laptop, ito meron tong latest components, maganda yung performance, maganda yung form factor niya, manipis lang din. So ayun, magandang option din to for 2025. Ngayon for their gaming laptops naman, ang dami din nilang pinakita na bago, yung kanilang MSI Cyborg series. Bago na yung design. So ito medyo controversial para sa akin kasi ayun nga, nagpapaka-minimalist yung karamihan ng mga laptop. Pero with their gaming laptops, parang nag-sky is the limit sila sa design ng mga bagong laptop nila. With Cyborg series, parang may white streaks na hindi ko alam kung ano yung dapat na ibig sabihin nun. Para siyang web or fluid or goo or slime na hindi ko alam. Tapos, ginawa nilang translucent yung kanilang keyboard deck. So, very eye-catching lang talaga tingnan yung keyboard deck ng MSI Cyborg series. Meron naman yung MSI Crosshair na, ayun, more on yung design niya. Nakita lang natin doon sa touchpad. Very minimalist yung design nito, pero yung kanyang logo, talagang napakadambuhala doon sa likod. However, super subtle lang nito kasi even up close, kung hindi ko talaga tititigan ng maigi, hindi mo masyadong mapapansin yung Dragon logo niya sa likod na halos i-cover yung half ng kanyang laptop. Of course, these laptops, ginagamit nila mga pinakabagong Intel Core Ultra na processors and then yung mga pinakabagong NVIDIA RTX 50 series na mga GPU din. Nagva-vary lang to from laptop models kung 5060, 5070, or 5090 ba. Yung gumagamit ng 5090, syempre yung pinakabigati nila na laptop which is the MSI Titan Dragon Edition. Dragon Northsmith Edition, parang ganon. Ilagay ko sa baba yung pangalan niya. And grabe lang itsura ng laptop na to. Kung other laptops, mas nag-focus sila sa form factor na panipisin, na gawing mas minimalist, na gawing sleek yung laptop nila. Yung Dragon, talagang tingnan nyo ko, gaming laptop ako. Napakalaki niya pa rin, napakabigat niya pa rin, at saka napakakapal niya pa rin. Pero syempre, it runs all the highest specs na may expect nyo sa isang laptop. Naka Intel Core Ultra 9 HX na processor yan. Naka RTX 5090 na GPU yan. Mataas yung kanyang screen resolution, mataas yung kanyang battery. Of course, matindi din yung kanyang thermal management. And then, pagdating sa design, hindi din sila nagkulang sa materyales. Makita nyo yung badge ng Dragon dun sa kanyang keyboard deck. And then, yung accessories niya, meron siyang parang Dragon design sa mouse niya. Yung mousepad niya, Dragon design din. And then, yung cover ng laptop na to, oh my god, talagang mapapatingin kayo kasi sobrang vibrant lang ng colors niya. Tapos may texture pa talaga siya. Nakikita nyo yung parang Dragon eye part, Dragon scales doon sa cover ng laptop nyo. So if ang habol nyo talaga ay yung very eye-catching na laptop, tapos habol nyo yung pinakamalakas lang din, definitely check this one out.
So yun, tapos na tayo sa mga laptops. Let's go back dun sa mga PC components na dapat nyo i-check out. Meron tayo yung Trix naman. Ito, nakatrabaho ko din sila. And super cool lang ng kanilang mga PC components. Una, yung kanilang mga CPU cooler kasi meron silang CPU cooler with curved screen. Yung nakikita nyo sa BGC na parang curved yung corner niya. Ayun yung kanilang mga CPU cooler. So very immersive lang yung experience na to. Tapos syempre, nafo-format yan. And other than that, meron silang parang CPU cooler din na tinatawag nilang stage kasi nilagyan nila para mga K-pop o kaya toy figures or dolls kasi nga pwede mong lagyan yung top nun tapos magmumukhang stage kasi malalagyan mo ng design yung kanilang mga CPU cooler. Aside pa dyan, yung pinaka nagustuhan ko ay ang kanilang PC case na gumagamit ng mesh na fabric sa front side niya. So para lang, ewan ko, mas homey lang tingnan to compared to other laptops na mostly mga bakal at saka glass yung ginagamit. And dahil nga mesh yung material niya, it also serves as a purifier ba? Ano bang magandang tawag doon? Parang screen din kapag may mga pwedeng alikabok na pumasok sa loob ng PC case nyo. Natatanggal tong mesh na to, tapos pwede din siyang linisin. So at least maintenance is easier para sa PC case na to. So alam ko, Trix is more premium compared to Dark Flash. So i-check nyo na lang. And alam ko, parang papasok pa lang sila dito sa Pilipinas. Abangan nyo yung brand nila. Lastly, ito naman, hindi na kailangan i-introduce masyado. Zotac. Ito, kilala to sa Pilipinas para sa kanyang mga GPU. Although sa ibang bansa, nag-offer pa sila ng mga mini PC. Ngayon, yung Zotac, meron sila mga mas bagong GPU that offers yung RTX 50 series nga from Nvidia. Yung maganda dito, medyo naging daring din sila sa designs ng kanilang mga GPU. So, aside from performance, na mapagkakatiwalaan na naman yung Zotac given na matagal sila sa industry. At yun din yung ginagamit ko na GPU dito sa likuran. No problems naman so far. Yung kanilang designs din. So, ngayon meron silang parang infinity design na in-apply sa kanilang mga GPU, which is cool kasi a lot of GPUs wala akong nakita nag-offer ng ganito. And itong infinity design kasi na to, makikita mo to sa cooling fans at saka sa mga CPU cooler. So, at least parang mas cohesive lang siya kung pati yung GPU mo, meron ding infinity design. So, makikita nyo sa booth design pa lang nila, tapos ito yung pinaka-feature nila talaga na item. Pero dagdag pa dyan, sinukis din nila yung kanilang parang concept pa lang ata na GPU. Yung RTX 50 series RTX Storm na GPU nila, lalagay ko yung tamang pangalan sa baba pag nahanap ko. Ang unique kasi dito, instead of having physical fans doon sa GPU mo para, ayun nga, ma-cool down yung iyong system, ito gumagamit siya ng liquid cooling system. Definitely a first para sa mga GPU na nakita ko. So with liquid cooling system, confident sila na mas stretch nito yung performance talaga ng GPU kasi mas mapapalamig niya yung system mo. However, yung presyo nito ayaw nilang i-discuss. I think sobrang mahal kasi ng GPU na to. So anyway, ayun yung video sa experience ko with Computex 2025. Definitely nag-enjoy ako sa Computex this year. Hindi lang sagad sa puro AI yung narinig ko kasi a lot of these brands nag-offer din ng iba't ibang features and functionalities na magagamit natin. Hindi lang AI this, AI that katulad last year. Anyway, ayun nga, kung gusto nyo pumunta ng Computex for 2026, yung date niya lalagay ko sa baba. Tapos pwede kayong mag-register kung gusto nyo mag-participate, gusto nyo maghanap ng brand as a businessman, or kung gusto nyo lang makita yung mga panibagong technology na ayun ila-launch sa taon na yun. So anyway, ayun nga, hopefully nakatulong tong video na to para malaman nyo yung mga dapat nyong abangan na laptop ngayon 2025. Ito for sure, ila-launch pa lang talaga, may kita nyo pa lang yan in a few months. Again, kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe ka naman by clicking the subscribe button below. Tapos hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.